Hello everyone! Welcome back to my channel. And ang isi-share ko naman sa araw na ito ay kung magkano ba ang rice dito sa Pakistan. Kasi nga, kung sa atin, rice is life, dito naman, roti is life, or chapati is life, or basta yung mga pagkain gawa sa flour, ang kanilang rice. Okay? So, since para sa ating mga Pilipino, rice is life, ay ipapakita ko sa inyo kung magkano ba o gaano ba kamahal o gaano ba kamura ang mga rice dito sa Pakistan. Lalo na dito sa Karachi. Okay? Magpo-focus tayo sa Karachi kasi nga dito ako nakatira sa Karachi. At bago ko magpatuloy, ay gusto disclaimer lamang po. Hindi lahat ng sasabihin ko dito ay applicable sa lahat ng nakatira dito sa Pakistan. Kasi depende yan, depende sa lugar mo. May lugar na mas mura yung bilihin, lalo-lalo na yung mga nasa malayong lugar o hindi nakatira sa city, kumpara sa mga taong nakatira sa city. Tad din yan sa atin, sa Pilipinas. Kapag nasa city ka, syempre mas high yung standard of living. Kapag naman nasa probinsya ka, mas low yung standard of living. At mas simple. Kaya lang, minsan, kahit na ganoon, mayroon pa rin talagang pagkakapareho pagdating sa mga basic needs o prices ng ating mga basic needs o yung ating mga pangangailangan sa araw-araw katulad ng pagkain o rice o ng bigas. Right? Yan kasi yung pinaka-importante, sabi nga natin, mawala ng ulam, wag lang ang bigas. So, dahil hindi nga ganun ka-importante sa kanila yung bigas, or rice is not really the life for them, ay hindi naman sila masyadong apektado. Although, madalas ay ginagamit nila ang rice sa mga parties, sa malalaking okasyon katulad ng kasalan. Kasi nga, yan ang ginagamit nila o ginagawa nilang biryani or pulao. Okay, basta yan, pulaw, pareho lang yan. Depende na lang sa kung anong language ang ginagamit nila. Ang maaaring sa iba pa nga, sa iba pang ethnicity, ay iba pa rin yung tawag nila. So, in general, tinatawag nila itong palaw o pulaw. At yan yung pag-uusapan natin ngayong araw na ito. Ang rice. O magkano ba, gaano ba kamura, gaano ba kamahal ang bigas dito sa Pakistan? Usually po dito sa Pakistan, may iba't ibang klase ng bigas. Okay? Ito yung regular or normal rice. At mas maikli yung kanyang grains o yung butil ng bigas. At yan nga, ipapakita ko mamaya sa inyo kung ano ba yon. At meron silang tinatawag na sela rice. Yung sela rice medyo mahaba ang butil. At yun namang basmati rice ay talagang napakahaba ng butil. At mayroon pa silang tinatawag na basmati rice pero jasmine. Okay? Jasmine rice. Ito yung medyo mabango at masarap ang kanin. O kumpara sa ating mga dinurado, sa ating jasmine sa Pilipinas, dinurado at saka ano pa nga ba. Basta mas masarap pa rin yung atin at mas mabango talaga. Yung rice nila dito mahaba lang ang butil. Pero kadalasan ay wala siyang lasa. Hindi siya malinamnam. Hindi rin siya malagkit. Mayroong medyo malagkit pero hindi katulad talaga ng nasa Pilipinas. So ito na nga, yung presyo ng bawat rice dito sa Pakistan. So panoorin nyo at nang magkaroon kayo ng idea if ever na pumunta kayo, kung kahit na hindi kayo pumunta at least may idea kayo kung ano ba yung buhay sa Pakistan at kung ano-ano ba yung presyo o kung mas mahal ba o mas mura sa Pakistan. At yun nga tulad ng sinabi ko, depende po sa lugar kung nasaan kayo. At dahil nga nasa city ako ng Karachi, kaya naman lahat ng na-share ko sa inyo ay tungkol sa presyo at sa totoong buhay dito sa Karachi, Pakistan. Kung ano ba yung aming mga bilihin, ano ba ang presyo ng mga bilihin dito, paano ba nabubuhay yung mga tao dito sa Karachi, okay? Although, mayroon din namang mga places na maaaring mas low yung standard of living nila, pero yun nga, sabi ko sa inyo, kung saan ako na-expose o kung saan na-expose yung buhay ko araw-araw o kung ano ba yung lifestyle ng mga kaibigan ko, lifestyle namin ng pamilya ng asawa ko at lifestyle ng mga kaibigan, ng mga kapitbahay ko at nakikita ko dito, yun ang isinishare ko sa inyo. So ito na yung mga presyo ng mga bigas, okay? At ito po ay real talk, okay? At ito po ang totoong presyo nito na talagang wala po itong halo at walang bawas, walang dagdag, walang bawas. Ito po yung exact na presyo. Ayaw ko lang pong ipakita ang resibo kasi nga marami sa resibo ang hindi naman bigas ang ano ba. Alam niyo na mahirap na ang magpakita talaga ng resibo. Okay, although mas maganda yung kasi validated. Pero minsan hindi siya nakakatuwa. Minsan nakaka-offend tayo ng iba. Sa iba, maaaring sa iba lang ano yun, walang problema. Pero maaaring sa iba ay maaaring silang ma-offend. Kung mas maganda yung hindi na lang natin ipakita. At kung gusto nyo pa rin talagang makita o gusto nyo pa rin talaga ng pruweba, you can also search it online. At isa na po yan sa Food Panda. Tingin po kayo sa Food Panda. Meron din pong Food Panda dito sa Pakistan. Hindi na rin nalalayo yung presyo nila sa presyo sa market. Pero yun nga, marami doong hindi available. Kung ano lang yung available sa kanila yun lang. Pero hindi po nagkakalayo yung mga presyo nila. So ito na yun. Let's watch and stay tuned until the end.
At ito nga yung mga bigas na mayroon kami this month. Monthly kasi bumibili na ang asawa ko ng mga kailangan namin para sa isang buwan. At ipapakita ko nga sa inyo at sasabihin ko sa inyo kung magkano ang halaga ng mga bigas na ito. At ito nga ang tinatawag nilang Sela rice. Kailangan namin yan monthly, 5 kilo para sa biryani, palaw at minsan ay ginagawa nilang zarda o yung matamis na bigas o kanin. At ganito nga ang klase ng Sela. Medyo makintab siya at mahaba ang kanyang butil. Pero may iba't ibang klase naman ang Sela rice. Mayroong napakaputi, mayroong medyo nagyayelo katulad nito, at mayroon ding medyo brownish. So depende sa klase ng Sela rice. At ang presyo nga nito ay nagsisimula sa 380 hanggang 500 plus ang kilo. At ito naman ang 5 kilong regular or normal rice. Ito yung kinakain naming mag-ina araw-araw o yung pang-araw-araw naming kanin. At minsan lang kasi kumakain ang aking biyanan at ang aking asawa ng kanin. Kadalasan ay chapati. Marami ding klase ng normal rice. Mayroong napakaikli at medyo pino. At mayroon din namang medyo mahaba at ito katamtaman lang katulad ng sa Pilipinas. Kaya nga lang hindi katulad ng lasa ng bigas sa atin sa Pilipinas. Yung bigas nila dito o normal rice nila dito ay parang lasa ng NFA. Wala nga lang amoy. Yung magandang klase ng NFA at ang kilo nito ay nagsisimula sa 180 rupees hanggang 380 rupees. Meron din ako ditong malagkit na bigas. Ito ay in-order ko sa ating kababayan na may palayan sa bandang Punjab area ng Pakistan. 1,000 rupees ang kilo ng malagkit na nabili ko sa ating kababayan. Dito sa Karachi, mayroong grocery store na nagtitinda ng mga pagkaing Pilipino at ngayon nga may malagkit sila. Ang tatak ay siblings at 1,800 o 1,500 per kilo. Kaya napakamura na nito compare doon sa nabibili namin sa grocery store. Although may pagkakaiba yung klase ng kanilang pagkamalagkit na bigas, para sa akin okay na rin ang klase ng malagkit na ito. Ito nga, bumili ako ng 5 kilo para at least may magagamit ako for the whole year. Kasi nga, minsan ko lang naman itong gagamitin kapag gusto ko lang ng mga pagkain o kakaning Pinoy. At dahil nga, mahilig kami o rice talaga yung life naming mag-iina dahil lumaki ang mga anak ko sa pagkaing Pinoy na Pinoy, is life talaga. So yung 5 o 10 kilo ng bigas sa isang buwan ay napakarami na para sa aming mag-iina. Dahil pareho naman kaming mga babae, hindi ganun kalakas kumain, kumbaga, binhashin daw. At alam nyo ba, itong klase ng bigas napakaganda, napakaputi at medyo mataba. Ganito yung klase ng bigas na binibili ko online na 800 per kilo kasi nga medyo malambot at medyo malagkit na may hawig talaga sa bigas natin sa Pilipinas. At ito ang napakaganda. Bukod sa maganda na siya ay napakamura. 140 lang ang kilo ng bigas na ito. So, dahil mura nga, bumili agad ako ng 10 kilo ang bigat. Kung kaya ko nga lang na mas marami pa doon, ay bibili pa ako ng more than 10 kilos. Hindi naman kasi siya masisira, lalo na ngayong malamig, di ba? Kaya yung mga nandito sa Karachi, ang binhashin po ay may 3 branches dito sa Karachi. So, i-research nyo sa Google kung branch kayo malapit. At bumili na kayo, although napakarami naman nilang stock. Yun nga lang, hindi ako sigurado kung lahat ng branch ng binhashin ay mayroon sila. Pero mas maganda, i-check nyo rin. Puntahan nyo kung malapit lang naman sa inyo. Kasi talagang napakagandang opportunity to, lalo sa mga katulad nating Pilipino na nagkikrave ng lasang-lasang Pinoy na bigas o kanin. Ito po ay guaranteed ko at talagang nire-recommend ko sa inyo na magugustuhan nyo talaga. Promise. Lalo na kung mahilig kayo sa medyo malagkit at malambot na bigas. Linis na ay maputi pa at higit sa lahat ay napakamura. Akalain mo naman 140 ang kilo. Ay samantalang ang normal rice ay 380. So it means 2 kilo na ng bigas na ito ang mabibili mo sa 1 kilo. And if you are new to my channel and you like the video or the topics that I am discussing here on my channel, you want to support me so that I can still continue or I can continue doing what I am doing. I can tell so many things o ano ba talaga yung buhay dito sa Pakistan. Hindi lamang nating mga Pilipino o naming mga Pilipino, kundi yung mga tao talaga dito sa Pakistan. So at least mayroon kayong idea kahit na hindi kayo pumunta o hindi kayo tumira dito sa Pakistan. At least mayroon pa rin kayong alam about Pakistan. So yung lang, although hindi po lahat ng sinasabi ko sa video ko ay magaganda. Okay? Kasi hindi naman po katulad ng tao, hindi naman po perfectong bansa ang Pakistan.
At katulad ng sinasabi ko, mas mayaman po ang Pilipinas sa Pakistan. Yan po ay katotohanan, hindi po dahil dinadaw ang Pakistan. Ang Pakistan po ay second home ko dahil isa pong Pakistani ang asawa ko. Pero ibig sabihin na porket ito ay bansa ng asawa ko at bansa ko na rin at bansa ng aking mga anak, ay puro maganda na ang sasabihin ko. Hindi po tama yon. Hindi po tayo dapat magbulag-bulagan. Basta ang mahalaga, may alam kayo about sa Pakistan. Ano ba yung talagang buhay dito sa Pakistan? Okay? And that's all for today. Thank you so much for watching. And if you're new to my channel, please don't forget to subscribe. And see you on my next video.